utosan ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo kaysa iba. Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama nating mga kapwa nating deboto sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Minsan may isang pari na nag-homily tungkol sa pagmamahal sa kaaway na atas ng ating Panginoon. No, sa pasimula niya, tinanong niya ang mga tao, sino rito ang walang kaaway? No? Siguro iniisip niya parang sa nangyayari no sa karaniwang mga buhay talagang hindi naman maiwasan yung merong kang kaalitan o yung kasamaan ng loob, So iniisip niya walang magtataas ng kamay. Pero lo and behold, meron pong isang lola nagtaas ng kamay. Siguro mga 90 or 95 years old, lakas pa si lola. Ako po, Father, wala po akong kaaway. E di nagulat si Father. Sabi niya, ay, talaga po ba? Ano pong sikreto ninyo? Bakit wala kayong kaaway? Sabi niya, sumagot po si lola, anong sikreto, Father? Wala namang sikreto. Sabi niya ganon. Ay, ganun ba? Bakit wala po kayong kaaway? Sabi ni lola, ay kasi po, namatay na sila lahat. Patay na sila lahat. Mga minamahal kong kapatid, ang atas ng ating Panginoon ngayon ay madaling sabihin, pero alam nating mahirap gawin. Mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi ba't hanggat maaari nga, di na lang sana makita, yung nakaalitan mo, kasi bumibigat lang yung kalooban mo no? Pero ano nga bang nagagawa sa atin kapag yung galit na ito ay nananatili sa ating mga puso? Simple lang daw, ang galit nakakapangit. Ano daw? Ang galit nakakapangit. Parang kung titignan mo maigi, mukha naman. Kapag ikaw ay namumuhay sa galit at kinikimkim mo, pinapatubo mo ang galit sa iyong puso, physically, naaapektuhan yung itsura mo. Bakit? Kakaisip mo doon sa kaaway mo, nakaalitan mo, napupuyat ka. Bumibigat yung kalooban mo, nagkakaroon ka ng maraming wrinkles, napupuyat ka, nagkaka-eye bags ka, nangangayayat ka, nangingitim ka, dahil sa galit. Talaga naaapektuhan yung itsura, pumapangit. Pero hindi lang ito tungkol sa pisikal na kapangitan, kung hindi yung kapangitan ng ating kalooban, at ng ating disposisyon. Bakit? Kapag meron kang kasamaan ng loob, hindi ba't parang ang bigat-bigat sa kalooban, kahit na yung mga tao sa paligid mo na wala namang kinalaman doon sa nangyari sa inyo, nasisinghalan mo, napapagalitan mo, yung apo mo o yung anak mo na wala namang ginagawa sa iyo, nababato mo pa, nasasaktan mo pa. Di ba parang ang pangit ng disposisyon? Kaya hindi naman sa kalooban natin.
Kung iniipon natin, kinikimkim natin yung galit sa ating kapwa, no? Yung ating mga kalooban ay hindi nagiging handa para tanggapin ang grasya at biyaya ng Diyos. Kaya naman siguro tama lang yung panawagan ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. At ito ay gagawin mo unang-una sa lahat, hindi para sa tao na nakaalitan o nakagalit mo, kung hindi ito ay gagawin mo para sa sarili mo. Sabi nga po ng isang pag-aaral, ang galit daw ay parang isang rattlesnake o ahas, na kapag ka ikinulong mo sa isang kahon, anong gagawin ng ahas? Kakagatin niya ang kanyang sarili. Pag tayo nagkikimkim ng galit, ganun din ang maaring mangyari sa atin. Nasasaktan natin yung ating mga sarili. Kaya magandang panawagan ng ating Panginoong Hesus ngayon. So, sa lahat naman siguro, hindi natin maiwasan yun, magkaroon ng kasamaan ng loob. Unang-una, pag sinabing mahalin mo ang iyong kaaway, ay hindi naman sinasabing makipagplastikan ka, at batiin mo na parang goods kayong dalawa. Hindi ganon. Ang nais ng ating Panginoon, unang-unang sabi niya ay ipanalangin mo ang mga taong ito. Di ba? Ang pagmamahal sa iyong kaaway ay hindi yung makikipag-ugnayan ka agad-agad. Ipanalangin mo sila. Sa tingin ko, ito yung unang hakbang na makapagpapabuti sa atin kahit na tayo ay merong nararamdamang sama ng loob o ng galit sa kalooban. Imbis na makipagbalitaktakan o gantihan sa kanyang ginawa, ipagdasal mo siya. Ipag-alay mo ng misa, ipagtirik mo ng kandila. Na pagkat naniniwala tayo sa turo ng ating Panginoon na kapag pinalitan mo ng kabutihan ng isang kasamaan na ginawa sa iyo, ito ay tutulong para huminto yung cycle, yung pagpapatuloy ng pag-inog ng kasamaan. Dahil alam nating hihinto ito dahil sa maliit na kabutihan na ginawa natin. Kaya mga minamahal kong kapatid, sabi ko nga, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero hindi naman sinabing hindi kayang gawin. Ngunit meron tayong kakayanan sapagkat sa halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon, kaya nating mahalin ang ating mga kaaway.